24. Muntik na pong makaisa ang isang suspect na may pakanan ng tinatawag na rent-a-car scam. Ang naging problema niya, hindi niya inasahang magkukrus ang kanilang landas ng kanya mismong biktima. Si Julius Segovia, naka-alerto 24. Nagkabuhol-buhol ang trapiko sa Julia Vargas sa Pasig kaninang tanghali dahil sa kotseng ito na nabutas ang dalawang gulong. Gamit daw ang nail file ng nail cutter. Sinadyang butasin ni Brian Bautista ang gulong ng kotseng lulan si Evangeline Protasio. Gumawa na ako ng move ko, nag-traffic. So, ayan, ginawa ko yung sa gulong niya. Pinlock yung mga gulong niya para hindi na makatakbo. Galit si Bautista kay Protasio na umano'y nasa likod ng sangla sasakyan scam. Kwento ni Bautista, 3 sasakyan daw niya ang nirentahan ni Protasio. Nakalaunay sinangla at binenta pa sa ibang tao. Kaya nang makita niya sa Quezon City kanina, sinundan daw ni Bautista ang kotse kung saan sakay si Protasio hanggang makarating sa Pasig. Abogado ni Protasio ang may-ari ng kotseng binutasan ng gulong. Nakisabay lang daw sa kanya ang kliyente. Ang problema, inabala nila ako, hindi ako nakate ng hearing, binutas nila yung gulong ko, baka hindi pa ako mabayaran, may kausap pa akong tao. Nagkulong sa loob ng kotse si Protasio. Ang mga nabiktima naman umano niya. Isa-isang dumating sa lugar, kabilang na si Carlos Mendoza. Gusto nilang maaresto si Protasio. Gumagamit siya ng ibang tao. Hindi, nabanggit mo kanina para kang Pyramid. Pyramid ang labas niya. Ang ano niya, puro sasakyan talaga ang mga target niya. Bibigay ko yung kliyente ko kung may warrant of arrest. Wala naman problema yan eh. Alam ko naman kung pwede kong ibigay yung kliyente ko. Hindi eh. Kami magre-reklamo din dyan eh. Mas marami kami nagre-reklamo dyan eh. Bahagya pang nagkatensyon sa lugar. Ayaw palabasin ng mga complainant si Protasio sa loob ng sasakyan dahil baka raw makatakas. Rumesponde na rin ang SWAT. Pare-pareho tayo nahihirapan dito. Kailangang i-record ang kotse dahil sa pagsisikip ng daloy ng trapiko. Kaya napilitan silang ilipat sa police mobile si Protasio para dalhin sa police station. Sa PCP-1 sa Barangay San Antonio, Pasig, dinala si Protasio kung saan sumunod ang kanyang umanong mga nabiktima. Hindi raw inaresto si Protasio. Yan ay dinala ko lang dyan para ma-records at para mailayo, hindi masasaktan dahil karapatan niya yun eh. Hanggat walang arrest warrant, di raw nila pwedeng idetene si Protasio. Sa huli, ang humarang at nagbutas pa raw ng sasakyan na may lulan kay Protasio ang posibleng makalaboso. Aware ako na yan ay maraming nagdemanda. At aware din ako, ayan yan, yung mga kumplinan. Kasi nakikita ko na yan eh. Kaso nga lang, dahil yan ay mag-a-attend ng hearing at hinarang nila, ay sila ngayon may kaso. Di na raw lulubayan pa ng mga complainant si Protasio sa kabila ng pangako ng abogado nitong susuko siya bukas ng umaga sa Pasig RTC Branch 167. Julius Segovia, naka-alerto 24. Alam nyo bang kayang pabagsakin ng mga ibon ng isang dambuhalang eroplano? Minsan na pong nangyari yan sa Amerika. Yan po ay yung tinatawag nilang bird strike. At yan ang pinangangambahan ng mga taga-Naiya ngayon. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan! Mel, alam mo ba na ang Pilipinas daw ang may pinakamababang kaso ng bird strike sa buong Asia ayon niya sa Manila International Airport Authority. Pero dahil sa pagkakaroon ng bird sanctuary sa paligid ng airport, nangangamba ang mga namumuno sa paliparan na hindi lang bird strike ang mangyari. Sa record ng Airport Ground Operations and Safety Division ng Manila International Airport Authority o MIA, 11 pa lang ang insidente ng single bird strike mula Enero hanggang ngayong buwan. Resulta daw ito ng walang hupay na operasyon para maitaboy ang mga ibon sa paligid ng paliparan. Kabilang dito ang paggamit ng avian alarm na ginagawa nila kada 4 na oras. Parang sinasakal, yung tunog ng ibon na parang sinasakal or in distress. So, pag narinig ng ibang ibon yan, alis sila. Gumagamit din sila ng tinatawag na starting pistol kapag sumasapit na ang Nobyembre hanggang Pebrero kung saan dumadagsa ang migratory birds. Inaabisuhan din ng mga airline companies sa mga oras na makapal ang mga ibon mula alas 5:30 hanggang alas 7 ng umaga at alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi. Pero ang higit na ikinababahala ngayon ng mga taga-airport, ang bird sanctuary sa La Huerta, Parañaque, halos 200 metro lang ang layo sa runway. Busy yung area na yun eh. So, yung possibility o probability ng bird strike, mas malaki. Sa San Dionisio, Parañaque, halos 3 kilometro umano ang layo mula sa airport, may inilagay na bird watching station ang lokal na pamahalaan kasama ang DENR.
Pero dito mismo dumadaan ang mga palapag na eroplano dahil sakop ito ng main runway ng paliparan. Runway 06 po ang tumbok nito. So talaga laging dumadaan dyan? Yes, ma'am. Hindi may iwasang may dumang eroplano? Ay, hindi po. Kasi ito po yung main runway namin. Ayon sa Airport Ground Operations and Safety Division, dapat pag-aralang mabuti ang paglalagay ng bird watching station. Hindi raw ito makakatulong sa ginagawang pag-iingat laban sa bird strike. Hindi nga raw maiiwasang magkaroon ng ibon sa paligid ng paliparan. Pero hindi rin naman daw magtatagal sa isang lugar ang mga ibon kung wala silang mapagkukunan ng pagkain at may tuturing na tirahan malapit sa airport. Nitong Sabado, isang eroplano ng Cebu Pacific ang nagkaaberya matapos ang single bird strike sa Hong Kong. Magugunitang noong isang taon sa New York City, isang eroplano ang bumagsak sa Hudson River dahil din sa bird strike. Noong 1991 daw maituturing na matindi ang pinsala ng bird strike sa isang eroplano matapos masira ang makina nito. Pero higit pa sa pinsala sa eroplano, posibleng magdulot ng trahedya ang malalang bird strike sa eroplano. Makikipagpulong ang mga namumuno dito sa Airport Ground Operations and Safety Division sa mga lokal na opisyal ng Parañaque at DNR para pag-usapan kung ano ang magandang gawin dito sa Bird Sanctuary para naman hindi magdulot ng panganib ang mga ibon sa umaalis at mga lumalapag na eroplano. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Chika Minute! Thankful si Dennis Trillo sa dami ng projects niya ngayon. Pero hindi maiwasan ng aktor na mag-worry dahil naman sa health problems ng girlfriend na si Jenelyn Mercado. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Hindi raw maiwasang mag-alala ni Dennis Trillo para sa girlfriend na si Jenelyn Mercado. Nitong nakaraang linggo, isinugod sa ospital si Jenelyn matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib. Siyempre nagulat dahil never niya naman nakwento dati nung meron siyang ganong nararamdaman. Pero ano naman, naagapan naman kasi hindi naman talagang sobrang grabe. So, tinatry pa daanin sa mga gamot-gamot. Nagsunod-sunod daw kasi ang trabaho ng nobya. Busy si Jen sa taping ng Little Star at tinatapos na rin ang dubbing para sa Metro Manila Film Fest movie nila na Rosario. Natutuwa si Dennis dahil magaganda ang natatanggap nilang feedback tungkol sa pelikula. May mga sexy scenes rin dito si Jenelyn pero okay lang daw ito kay Dennis. Never naman naging problema yun kung at bagay sexy. Sexy naman siya. Buti kung hindi siya sexy tapos nagpapasexy siya. Yan ang masama. Hindi rin daw magiging problema sa kanila ang selosan. Kahit na makakatambal ulit ni Dennis ang showbiz crush niya na si Heart Evangelista sa bagong aabangang telefantasya ng GMA na Dwarfina. Wala naman dahilan kasi kami naman ni Heart nandito para magtrabaho, di ba? Hindi para guluhin yung relasyon ng isa't isa. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Jeff Gaitan at Mark Bautista, nagde-date daw? Mamaya na yan. Susunod! Programang napapanood sa telebisyon, pwede na ring maamoy? Pacman, ililibre mga kongresista na manonood ng laban niya sa Dallas, sa Texas. At exclusive, suspect sa pagpatay at hinihinalang panggagahasa sa isang babae sa Bataan. Inamin ang pagpatay pero hindi ang panggagahasa. Susunod na yan dito sa 24 Oras.